Okay, may gabi tanan. Salamat kayo sa katag-usa nga niya karon. Salamat kayo sa taga Puro Kapalaran. Nga ako kanirang duha nambis nini dito sa Pikas. Salamat kayo na taga Dumingag, nakabakasyon. So, salamat ta sa tag-usa ani kagabion. Okay, dito magdugay kining wala ko ibutang sa slides ang mga verses pero kabrihan 2 Samuel chapter 12, 9 to 14. 2 Samuel. Lindog ta? 2 Samuel chapter 12, 9 to 14. 9 to 14. Okay, ato lang yung masawag tubag-tubag. 2 Samuel chapter 12, 9 to 14. Okay na mo? Okay. Verse 9. Wherefore hast thou despised the commandment of the Lord to do evil in his sight? Thou hast killed Uriah the Hittite with a sword, and hast taken his wife to be thy wife, and hast slain him with the sword of the children of Ammon. Verse 10 go. Verse 11. Thus saith the Lord, because I will raise up evil against thee out of thine own house, and I will take thy wives before thine eyes, and give them unto thy neighbor, and he shall lie with thy wives in the sight of this sun. Verse 12 go. Verse 13, and David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, the Lord also hath put away thy sin, thou shalt not die. Verse 14 go. Okay, mga putamahan na mo langit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat sa imong pulong, Lord. Salamat sa matag usang niya karon. Among ipasalamatan ikaw, Amahan, sa imong grasya o kaluoy nga gibubo nimo dining iglesia. Amahan, among gipangamuyo nga kining mensahe ni Lord ulugdang sa tagsa-tagsa namo kaunahon nagkasing-kasing kaming tanang Lord. Amahan na among ipangamuyo kanimo Ginoo karon tabuni kami sa bililo ni malubo wa mga lama sala labi na ni mong ulipon o abuga ang mga evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ. O kinamong pagampo pangaliw po kanimo isalig na mo ang tanan Jesus Christ among bugtong personal man luwas. Amen. Kaya malingkod ta. Actually kani atong versikulo nga atong gibasa karon nagian na ni nato pero we are just digging it deeper ani nga bersikuloha nga atong gibasa karon makaingon ta nga kani nga study makahatag conviction ato tanan apil ang pastor. Okay, so ang atong mensahe nagpadayon ta sa atong series of message, A Man After God's Own Heart. Now, katawanan kayo ng title ani, When Your Chickens Come Home to Roast. Come home to roast. When you, kung ang sa panahon nga ang atong mga manok muuli ngadto sa ilang patuganan.
karon pa ko nakahibalo nga ang in English day ang batuganan roast di ay roast ko abot na kag itudlo o mi sa high school na sig absent pa siguro ko ato. Mao na na in English sa roast. So mao na tong mensahe, when your chickens come home to roast. Sa panahon nga ang inyong mga manok muuli sa ilang patuganan. Wala na siya. Okay, ay istorya ni niya siya. Sa usa ka tao ingon siya, kani siya dito siya nagtubo sa Alabama. Dito siya nagtubo sa Alabama. Daw katong ilang balay common kuno kay didto nga kaning mga manok tuaran na dagan-dagan naglakaw-lakaw dito sa ilang yard ba, ilang lagwerta, ilang backyard. So kung maput kuno siya dito, puniton to niyang mga itlog. Dayon, doon ay panahon nga magkuha sila manok from time to time, nimo og fried chicken, ang uban tulaon. Uban isudan nga siya. Now, during the day, kadto kulong mga manok, naara din na sa ilahang backyard, dito mangalot, mga kuan siguro dito, magkaykay anang mga yuta, dayon ang uban ana dito kuno matos layo nga kahoy dito sa mga magkaykay dito sa mga gabot sa mga kahoy. Muna na siya. Then sometime pagkahapon ako no ana na siya katong mga manuka magsugod na balik dito sa ilang batuganan. Mamuligyan ng manok. So ang uban ana kuno lagyo kayo katuan kanang mga manuka lagyo mga masuruyan ba. Pero pagkahapon gud ana muuli yun na dito pagkagabi labi na to sa batuganan nila. Mao na kinaiyag yun sa manok. So kami sa una nanguan man mi namuhi ko sa unang pato dito sa pagkapalaran pa mi. Pastilan kay lagyo kay lakaw lagi ang uban mga pato lagyo lakaw dili na mo kabalik. Kay kaning pato gud ila ang mga silingan lang mo wa tay kalibutan kaon sila ilang silong ilang pasulon nila ang pato na pag kuha sa pato na siyempre sila na umihaw kita pertento pangita kay nawala pero nahibala na to pagkadugayan nga gipasol nila ang mga pato. So pero mao na niya siya nalakbitan na lang to nato ba. Okay, so dunay bersikulo diya sa Old Testament that says, "And be sure your sin will find you out." Numbers 32:23. So kani nga bersikulo dili biya ni nga hadlokon ta. This is not a threat. It is not even a promise. Dili siya promise. It is just a statement of facts. Statement of facts. Kana nga bersikulo ha. So just like those chickens, parehas na ko na itong mga manok nga imong masaligan nga pagkahapon ana mubalik na dito sa ilahang patuganan. Pagkagabi na makita na nimo nga ito na kapatog na dito. They're in the roast. So we can be sure of the fact that our sins will come home to us also. Yung na siya. So, atong nakita si David, nakasala si David with Bathsheba, pero masabtan na to nga grabe yun yung salaa yun ni David. Kaya kanto lang paghuman bitaw nila, namatay man si Uriah. Paghuman bitaw nila mourn, dahil gikuha ni David
gipakuha ni David si Bathsheba silang balay giadto niya sa iyang pinuyanan. Yun sa pulong sa Ginoo na displace gyud ang Ginoo sa gihimo ni David. So grabe gini sala. So nakita nato ni ang sala ni David with Bathsheba o nakabantay nga tanga ang sala nagsugod ni from the moment it was conceived, nakita niya, na-conceive niya, then until it was committed. And then we have watched as that sin was confronted and confessed. Muna itong nahibalaan ni David. So, we spent a little time last week talking about the consequences of David's sin. Ato maning mao na itong mensahe atong last Wednesday. Now, karon I want to dig into the area a little deeper tonight. Lalom-lalom na niya siya, lalom na siya. So, munang gusto na ko ihatag ang mensahe bahay naning when your chickens come home to roast. I want to show you what we can expect when we allow sin to flourish in our lives. So, there are consequences and they are very unpleasant. Let's look at 2 Samuel 12 to 18. Taas na ni kayo kay kaingon pag mga pito na ka chapters, pero di na lang ito mabasa. Pero naan niya dire, 2 Samuel chapter 12 to chapter 18. Then, dinhi makatunta, unsay atong gi-expect when your chickens come home to roast. Okay. Part 1 pa niya siya, kay taas ni nga mensahe, part 1 pa niya siya. Part 1 is the principle David encountered. So, pagkasala ni David, na-encounter niya ni kaning prinsipula. Unsa man ning prinsipula? Point A, in the dark episode, David discovered a spiritual principle that holds true in every person's life. So, niya itong maingon nato nga ngit-ngit kayo ang yugto sa kinabuhi ni David. Nakadiscover siya og spiritual principle nga maoy nga tinuod ni nga mahitabo sa matag kinabuhi sa tao. Mao ni ang principle. Ako basahon na, God always instantly and completely forgives sin when there is confession and genuine repentance. But He does not remove the consequences of our lives. Muna na siya ang principle. Now, God forgave David's sin, 2 Samuel 12:13, and that is grace. 2 Samuel 12:13, kamo kay basa na. 2 Samuel 12:13, ready read. David said in the meantime, I have sinned against the Lord, and Nathan said to David, the Lord does not put away his sin, thou shalt not die. So mao na ang Ginoo nagpasaylo ni David sa iyang masala. But David still has to face the consequences of his action. 2 Samuel 12:10 to 11, 14. Siguro mauni ang among mensahe atong last Wednesday na grabe kaayo ang nahitabo sa pamilya ni David. Ang iyang anak si Absalom, patay niya tong isa niya kay igsoon sa amahan. Absalom, si Amnon yang papatay pagkahubog na gingnan niya iyang bata-bata patay na. So, mga igsoon, doon ay isang gipapatay po ni Solomon. Dayon, katong iyang mga concubines, gipaparan po ni Absalom. Yun ana ang mga consequences sa aksyon ni sa hitabo
sa sala ni David. Now, niadto mga panahon na nga ang iyang mga anak nagpakasala, dili siya kayo kabadlong. Dili siya kabadlong kay siya may unang nagpabadlong. So mao na ang consequence. So the Lord hath put away thy sin, verse 13 kani atong gibasa. Pero ingon dito sa verse 10, and the sword shall never depart from thine house. Ang sword meaning ang kasakit ba? Ang kasakit dili mawala sa iyahang panimalay. Point B. The principle I mentioned a few minutes ago is clearly demonstrated in the lives of the characters of the Bible. Maugon ng prinsipula. Si Adam nakasala siya. Si Adam gisultihan sa Ginoo nga makakaon ka sa tanang prutas aning Garden of Eden, pero ayaw lang ning bunga aning prutasa kay mamatay ka. Nakaron si Iba gitintal sa halas nga tuwa didto ni sulod ang yawa. Natintal siya ning kaon si Iba. Pagkaon ni Iba, nagkuha po siya o gihatag niya ni Adam. Si Adam, pagtanaw niya, nakakaon naman si Iba. Then nahibalo ra ba siya gingnan sa Ginoo nga mukaon ka ani mamatay ka. Nakaron pagtanaw ni Adam kay nikaon naman si Iba. So ingon siya mamatay man gyud ni si Iba, mukaon na lang pug ko kay mamatay siya, mamatay na lang pug ko. Abi ni mo ni ang gugma, grabe kay ang gugma ni Adam dito ni Iba. So ang nahitabo ani si Adam dili na siya makakaon o dili magpasingot, dili magtrabaho na siya. Si Iba manganak, sakit na og ang halas katong nagtintal niya maglakaw na magkamang pinagyo siyang panit. Mao na ang prinsipula, mao ni nga prinsipol. Now, panahon atong ang mga Israelites gikuha ni Moses gikan sa Egypt. Dayon sige sila murmur, sige bagutbot na dili na sila moadto dito sa Promised Land kay naalagi di kahigante. So gipatuyok-tuyok na lang sila sa Ginoo diha sa wilderness. Pagtuyok-tuyok na sa wilderness, niabot ang panahon nga pang-uhaw sila way tubig. Paras karon hitabo sa Iran ba? Sa Iran problema karon tubig. Sa atoa kusog kay unan, pero sa ila wa gid tayo tubig. So nagbagulbol ang mga tao kay way tubig. So si Moses naghangyo sa Ginoo tigaag tubig, di giingnan sa Ginoo, sige. Sultihin ang bato. Sultihin ang bato. Nakaron kay si Moses siguro gisapot na siguro siya sa kining bagulbol sa mga tao. Wala na sultihin ang bato, bunalan niya siyang sungkod. So ning agas ang tubig. Pero bisag nag-agas ang tubig, wala malipay ang Ginoo. Hantod nga si Moses, wag gyud siya kaadto sa Promised Land, igo lang siya nagtan-aw sa Promised Land. So mao na ang principle na consequence ba. Si Abraham, gidala niya si Sarah dito sa Egypt. Dayon ingon siya nga ingnan niya Sarah, og mangutana sila nga kinsa ka ingna nga ako kay igsoon ha. Igsoon kay gwapa ra ba ka, maibgan kanila basig patyon ko nila og moingon ka og bana ko. So gibakakan niya ang pero gikuha nila si Sarah. Pagkuha ni Sarah, wala problema ang panimalay ni Pero. Problema. So nahibal-an niya nga ang hinungdan adtong problema sa panimalay sa Pero is tungod ni Sarah.
So giuli niya sa Sarai, giingnan niya sa Abraham nga dili man din imong igsuon, imong din ning asawa. Ingon sa Abraham, ako na igsuon, ako at the same time po asawa. Kaya pwede pa man sa una. Then kana si Abraham iyang gidawat si Hagar. Nanganak si Hagar, then later on nanganak si Sarah, nagubot lang pamilya. Gubot lang pamilya. Now, mauning prinsipula. Jacob, iyang gitrick ang iyang brother. Nga gibutangan niya balhibo iyang mga kamot kay gitrick na iyang amahan si Isaac kay dili naman kay kita to. Ang panalinginan gyud unta ni Isaac si Esau man. Pero tungod kay naggitrick niya ang iyang papa nga nagbutang siya balhibo sa iyang kining bukton, sugo pod sa iyang mama. So siya kay napanalanginan, Jacob. So nasuko man si Isaac niya, si Esau, nalayas siya. Paglayas niya, dito siya sa iyang uyuan, si Laban. Pagabot niya dito sa ilang Laban, gitrick po siya ng Laban bahin sa bahinay sa limahan niyang mga animal. Gitrick po siya. So, ingon na ba? So, si Akan, giingnan sila sa Ginoo, ay gud mo panghilabot anang mga sinina nila, gipasulong man sila itong lugar. At pagsulong nila sa ay mo, pag ay gud mo panghilabot anang mga garments nila, bisan ilang mga kwarta, yan ninyo hilabti. Pero si Akan, naibog gud siguro siya na gikuha niya mga kwarta sa mga garments. Grabe kayo ang consequence tungod kay si Akan ug ang iyang pamilya papatay sa Ginoo. Papatay sa Ginoo. Now, si David nahibalota nga unsa iyang gihimo o gibayran niya sa dako kaayong presyo ang sala nga gihimo ni David. Mauna nga prinsipula. Point C. This principle is also clearly declared in the pages of the Bible. Galatians chapter 6, 7-8. These verses teach us the following truths. Muna siya ang mga kamatuoran aning Galatians 6, 7-8. Number 1, you always reap exactly what you sow. Imo ato gyud ning anihon exactly unsay atong gitanom. So, nagtanom dito si Benedict og tangkong po na to. na harvest dito ganiha giutan nila ganiha mo gigunting yung pagkuha kay basig budluton ra ninyo ana. So unsay gitanom na to diha mao pod atong anihon. Number 2, you always reap more than you sow. So example ani. For example, no? Nagtanom kag 3 ka buok mais. Pag tanom nimo 3 ka buok mais, tanom nimo ana. 3 ka buok stock ana siya, amo tubo. Kada stock ana o mo bunga na siya og mais mga 5 ka puso, 15 tanan. So, 50 na naghana kayo nga ani niya, kanang so sa tulo lang pero naghana kayo ang resulta nga maani. Mo na ingon, you always reap more than you sow. Number 3 is you will reap what you sow in this life. So atong anihon unsay atong gitanom ani kinabuhi. Kanini ang mga bersikulo, these are grace verses. Wala di biya it was not written in the Old Testament people. Wala na gisulat para atong mga katawhan atong Old Testament. It was written to the New Testament believers. So, here is the idea they express. Confession and repentance do not stop
the harvest. Confession and repentance do not stop the harvest. If you sow it, you will reap it. Somehow or another, we have come to believe that if we confess our sins, it will be as if they never happened. Muna atong matuhuan, muna atong nakatunan ba, nga kung i-confess na ito atong mga sala, pasayloon ta nga murag ang atong sala wala mahitabo. Abi no, this is just not so. Dili ingon ani. God gives grace, but His grace means kanini nga instance that we do not die for our sins. 2 Samuel 12:13 ingon nang nahitabo ni David. Grace means that we will have God's help to face the consequence. So, tagaan ta grasya sa Ginoo nga maatubang ra gyud nato ang consequence sa atong sala. Grace means that we are free to come into line with God's plan for our lives. But grace never means that we are off the hook. Grasya dili pud pasabot nga mawala na nato dire. Dili wala tay consequence atong sala ba. Where sin is sown, the bitter pait, the bitter harvest is always reaped. So balikon ako, when sin is sown, kung ang sala gitanom, ang pait nga harvest kanunay gud nang maani. Kanunay maani. Okay. Ngayon sa story, Dr. First Harris of First Methodist Church, Atlanta, Georgia, once spoke at a prison work camp. Speaker siya dito sa prison work camp. Now, gi-introduce ni siya sa wala pa siya mosulti, gi-introduce ni siya sa usa ka prisoner. Gi-introduce siya sa ka prisoner. Dayon katong prisoner ga introduce niya, iyahang gi-recall ang earlier days sa iyang association adtong minister kadto ni Pete First Harris. Yang gi-recall ang iyang association atong tawhana atong minister. Ingon siya, several years ago, ingon siya, two boys, duha ka bata, live in the same community in North Georgia and attended the same school. So duha sila, nag-eskwela sila the same school. Dayon, played with same bunch of fellows. So ang ilang mga barkada, lang duha, maura po. Ang barkada, anay minister, akong amigo, ako pong barkada, iya pong amigo. Ano sa ba? Then, miadto sila sa Sunday school. Eskwela silang duha. Ang usa niya, ning drop out sa Sunday school tungod kay gibati niya nga mura magtigulang na siya. Di sa ganahan ba? Tigulang na siya dayon ingon siya kanang Sunday school mura magsayon ra kaya na siya. Sayon ra kayo. So naundan siya. Katong isa ka bata nagpadayon siya tungod kay gibati ato isa ka bata nga it really meant something in his life. So ingon dito siya, the boy who dropped out is the one who is making the introduction today. The boy who dropped out is the one who is making the introduction today. The boy who kept going to Sunday school is the famous preacher who will preach to us this morning. Muna iyang gisulti. So, one of our problems in dealing with sin is the fact that we learn 1 John 1:9 long before we encounter Romans 6:11 to 13. Kanang 1 John 1:9 ang kanang verse ingon dito, if we confess our sins,
He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So mo ni siya, one of our problems in dealing with sin is the fact that we learn 1 John 1:9 long before we encounter Romans 6:11 to 13. At basahon na Romans 6:11 to 13. Okay, kamoy basaan ng 11. Ready? Ready, read. Verse 12, go. Verse 13, go. Thank you. So, ingon dire si Paul, ingon siya, sa sama nga paagi, isipan ninyo usab ang inyong mga kaugalingon nga patay na gayod ngadto sa sala, apan buhi ngadto sa Dios, pinaagi ni Jesucristo nga atong Ginoo. Busa, ayaw tuguti ang sala nga muhari diha sa inyong mga diha sa inyong may kamatayon nga lawas aron kini inyong tumanan sa mga pangibog ni magtugyan kamo sa mga bahin sa inyong lawas ingon nga mga gilamiton sa pagkadili matarong ngadto sa sala apan itugyan ang inyong mga kaugalingon ngadto sa Dios sama ni adtong mga buhi gikan sa patay o ang mga bahin sa inyong lawas ingon nga mga galamiton sa pagkamatarong sa Dios. So mo ni gingon ni Paul. So we learn that God will forgive us for our sins before we ever learn that we do not have to commit the sin in the first place. So kung mahimo lang ang akong nadunggan anang mga pastor nga nagwali niini ingon sila nga kita kay makasala man gyud ta pero kung mahimo lang dili gyud ta magpakasala pero makasala man gyud ta do mga itagpasaylo. So mao na niya siya, we learn that God will forgive us for our sins before we ever learn that we do not have to commit the sin in the first place. 1 Corinthians 10:13 mao ni ang gisulti ni Paul. 1 Corinthians 10:13 kamoy basa ana. Ready read. Thank you. So ingon diri, walay pagtintal nga nakaabot kaninyo gawas ni anang kasagaran sa tao. So dili ra gyud pud ay ni kaning matintal ta, dili ra pud ay ni kanang kaya ra ba. Kay ingon diri, walay pagtintal nga nakaabot kaninyo gawas ni anang kasagaran sa tao. Apan ang Dios matinumanon. Kinsa dili motugot kaninyo nga pagtintalon labaw sa inyong marangan. Apan buot nga uban sa pagtintal usab naghimo sa usa ka dalan sa pag-ikyas aron kamo makahimo sa pag-antos niini. So mao ni atong ang resulta ni asa ba? We are trained and programmed to sin. We think we can do it, we can confess it and walk away from it. Well, we are dead wrong. Sayop gyud ay ta. Sayop ta. Mao nang ingon ni Paul kung mahimo, ingon si Paul kung mahimo makasala man gyud ta kung mahimo dili lang gyud ta magpakasala. Mao na ingon ni Paul. So mao ni ang atong conclusion sa atong mensahe. Remember this principle. Atong hinumduman ni ka prinsipyo. Mao ni siya, God always instantly and completely forgives sin when there is confession and genuine repentance.
but He does not remove the consequences of our sin. Mabitaw na nga, bisan ako sa una nag kana bang naglibog ba ko ba nga ano man nga wala pa man jute panalangin nga dugay naman ang tata, dugay naman ta simba. Naghatag ta sa simbahan mo nimo na. Sige, simba. Then later on nakadungog og mensahe nga actually wala pa mo panalangin bisag believer na mo tungod kay wala pa gyud ninyo mahupong ang Ginoo sa consequence sa inyong sala, dugay ng sala. Sayo nang kang kadaghan natong sala sa ubatam save. So, mao ni ang principle, ang akong advice ani niya sa matag usa, apil ko. My advice to me and to everyone that we all learn it, i-memorize nato ni, hinumduman nato ni, ato ni kinabuhi from this moment forward. Nindog ta mga ampo ta. Amahan naman langit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat kay Ginoo anay mensahe, bugat ni nga mensahe Lord, alang kanamo. Apan mao ni ang imong pulong maoy maogyod kanunay ang matuman amahan. Among pangamuyo kanimo Ginoo, tigay mi kasing-kasing musunod sa unsay imong tinguha sa among kinabuhi. Amahan mo langit nun, among ipangamuyo kanimo Ginoo nga ikaw magahatag kanamo o mapaubsanon nga kasing-kasing nga kami sa kanunay Lord magahatag kanimo o pasidungog kanunay pinaagi sa pagtuman sa imong pulong. Kini among pagampo pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, lingkod ta.